Isang marangyang salo-salo ang ipinag-anyaya ni Don Santiago de los Santos na higit na popular sa taguring Kapitan Tiago. Ang handaan ay gagawin sa kanyang bahay na nasa daang Anluague na karatig ng Ilog Binundok. Mabilis na kumalat ang balita ng pagtitipon sa maraming distrito ng Manila hanggang sa loob ng Intramuros. Bawat isa ay gustong dumalo, sapagkat ang mayamang kapitan ay kilala bilang isang mabuting tao, mapagbigay at laging bukas ang palad sa mga nangangailangan. Nang gabing iyon, dagsa ang mga panauhin na gaya ng dapat asahan. Ang sala ay puno ng mga panauhin. Hiwalay ang mga babae sa lalaki na parang nasa simbahan. Si Tia Isabel, ang pinsan ni Kapitan Tiago, ang siyang naging tagatanggap ng mga panauhin. Nagdatingan pa ang mga panauhin, kabilang na ang mag-asawang sina Don Tobrosio de Espadaña at Doña Victorina de Espadaña, Padre Damaso Verdolagas, ang dating kura ng San Diego, Padre Hernando de la Sibila, na siyang kura ng Tanawan, at si Teniente Guevara, ang tenyente ng Guardia Civil. Sa gitna ng bulwagan ay may mahabang lamesang puno ng mga adorno. Dito sila nagkakamustahan at nagkukwentuhan. Ikinagulat ni Padre Damaso ang dahilan ng pagpunta ng binata. Ang akala niya'y pumunta ang binata sa Pilipinas upang magtrabaho. Yun pala ay interesado ang binata sa pag-uugali ng mga katutubong Pilipino. Nagkaroon ng kanya-kanyang pagpapahayag na nagresulta sa mainit na sagutan sa pagitan ng mga panauhin laban kay Padre Damaso. Hindi na napigilan ng pari na mailabas ang kanyang mapanlait na ugali laban sa mga Indio. Sinabi din ni Padre Damaso na hindi dapat manghimasok ang hari sa pagpaparusa ng simbahan sa mga erehe. Ngunit ito ay tinutulan ni Teniente Guevara. Batid niya na may karapatan ang Kapitan General sa pagpaparusa dahil ito ang kinatawan ng hari ng bansa. Pinalipat si Padre Damaso sa ibang lugar dahil pinahukay nito ang bangkay ng isang marangal na lalaki na napagkamalang isang erehe dahil sa hindi nito pagkumpisal. Iniwan ni Teniente Guevara ang umpukan. Pinakalma naman ni Padre Sibila ang galit na si Padre Damaso. Kinalaunan ay nagpatuloy na muli ang pagtitipon.